sa isang operasyon nga na isinagawa ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police noong Miyerkules, April 3. Naaresto ang isang chairman ng barangay at isang kasamahan sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy, habang dalawang iba ay sumuko. Ang pag-aresto at pagsuko ay naganap matapos na magpatupad ng isang warrant ng isang korte sa Davao laban kay Kibuloy at 5 iba pa kaugnay ng isang kaso ng pang-aabuso sa bata at sexual na pang-aabuso. Inaresto ng NBI si Crescente sa Barangay Tamayong. Siya ang chairman ng barangay ng Tamayong kung saan nakabase ang KOJC. Kinilala ng mga dating miyembro ng KOJC si Crescente bilang malapit na kasamahan ni Kibuloy, na naglingkod bilang driver at bodyguard ng pastor. Sumuko sa mga awtoridad sina Paulina, dating Chief Financial Officer ng KOJC, at Semanyes, isang coordinator. Sinabi ng mga awtoridad na patuloy ang paghahanap para kay Kibuloy at 2 pang kasama na si Jackie Ellen Roy at Ingrid Canada. Si Roy ay isang pangunahing mang-aawit sa korong KOJC, ay naglilingkod bilang isa sa mga assistant ni Kibuloy. Sila at si Paulina ay naglilingkod din sa Pastoral Department ng KOJC. Si Ingrid, ang administrator ng simbahan ni Kibuloy, habang si Crescente, at Paulina naman ay magkakapatid. Sinabi ni Police Southern Mindanao Director Alden Delvo na patuloy ang paghahanap ng mga pulis para kay Kibuloy, Roy, at Ingrid. Sinabi din niya na nakipagtagpo ang mga awtoridad sa mga abogado ni Kibuloy nang pumunta sila sa mga kilalang tirahan nito sa Tamayong, Davao at sa isla ng Samal. At nag-usap sa kanila tungkol sa posibilidad ng pagsuko ng pastor. Sinabi ni Delvo na, inaasahan namin na sa darating na mga araw, lalabas siya. Umaasa kami na mabibigyan ng mga abogado ang kanilang kliyente na sumuko, dahil mayroong legal na warrant of arrest na inilabas laban sa kanya ng korte. Bigo po ang NBI. Pumunta po sila sa Kingdom, no? Para po i-serve ang warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi po nila nahuli, pero mayroon pong 2 tauhan. Ito po, Kibuloy aid arrested, no? Ayan po, the arrest and surrender came after the Nash NBI and the PNP served a warrant issued by Davao Court against Kibuloy and 5 others in connection with the child abuse and sexual abuse case. Ayan. So nasa custody po, ito po balita po to ng nasa custody ng NBI si Crescente Canada, Pauline Canada, and Sylvia Cremanyes. Nakapiyansa na. Okay? So layan agad. Okay. Alam niyo po, ito, nagsalita na naman si Ontiveros, nakala mo talaga siya yung Kala mo siya yung nag-order sa NBI. Ililinaw lang po natin, no? Ililinaw lang po natin sa inyo na yun po ay utos ng korte. Yung pagkakadakip po sa tauhan ni Kibuloy na may kaso rin, hindi po yan utos ni Ontiveros, no? Kasi dumadaldal na naman na parang tipong gustong palabasin na siya ang may kagagawan, no? Utos po yan ng korte na kaya po may aarestuhin si Pastor Kibuloy. Ibig sabihin, Badong, yung mga pag-aksaya natin ng pera dyan sa Senado na iniimbestigahan, kahit hindi umaten si Pastor Kibuloy, tuloy sa investigasyon si Ontiveros, walang silbi. Hindi lang po sa walang silbi. Kung tutuusin po, yan po ay kung marunong pong mag-isip ang mga tao, no? Sagabal pa po yan sa pagbibigay ng hustisya. No? Ito po, dapat ang sinisilip natin kasi trabaho ng NBI yan, ng pulis. NBI at PNP, pag may warrant of arrest, aarestuhin po nila. Sila yung arresting authority. Asan po ang papel ni Ontiveros dyan? Wala po. Walang papel. Para saan pala yun? No? Hindi nagwawagi. Sino kaya tinatawanan nitong tukmol na to? Walang papel. Si Ontiveros dyan sa
mga arrest warrant na yan? Wala po kasi korte yan eh. Eh bakit nag-aaksaya tayo ng panahon sa Senado ng imbestiga-imbestiga? Wala naman pala. Ganyan po nga. Literal, tama yung sinasabi nyo. Nag-aaksaya tayo ng pera, panahon sa mga investigasyon na wala naman pong mararating. Kasi po, sabi na nga, di ba, katarungan ng hinihingi kaya lumapit. Ito po bakit po lalapit sa senador yung ipagpalagay po natin? Hindi po ako naniniwala kay ano eh. Hindi po ako naniniwala na guilty si Pastor Kibuloy. Ilinaw ko lang Pero for the sake of argument, ipagpalagay po natin na guilty nga si Kibuloy. Lumapit kay Ontiveros, yung mga biktima. Ano po yung purpose niyo bakit lumapit sa tingin niyo? Kaya po lumalapit, no? Ipagpalagay lang natin na guilty si Kibuloy. Bakit pumunta kay Risa Ontiveros sa tingin ninyo? Bakit pumunta kay Ontiveros yung mga di umano'y biktima para magkaroon ng katarungan? Di ba? O instead, paano ka magkakaroon ng katarungan? Kung isasampa mo sa korte, kung sasampahan mo ng kaso, si Kibuloy, yung sinasabi nila na dumungis ng kanilang kung ano man yung ginawa sa kanila. Uulitin ko po hindi po ako naniniwala na guilty si Kibuloy. No? Okay. Ipagpalagay lang natin, for the sake of argument, totoo ba nakakatulong si Risa Ontiveros? Hindi po. Bakit? Para ka makatulong, dapat mabigyan mo ng katarungan. At para mabigyan mo ng katarungan yung supposedly biktima, ilalapit mo sa korte. Tutulungan mo sila magsampa ng reklamo para mahuli yung mga may kasalanan. Di po ba ganun yung proper? Ano po ba ginawa ni Ontiveros? Ginamit itong mga biktima na to para sa kanyang sariling interes. Napasikatin ng kanya sarili. Nag-Senate investigation. Samantalang yung private naman po yun. No? Magsa-Senate investigation ka kasi gobyerno involved. Di ba? Ito may mga criminal activity sa gobyerno, kailangan yung lutasin. Pero ito po private eh. Very private yung ginawa sa mga biktima di umano. So ano ngayon na mangyayari? Halimbawa lang po Hindi ko sinasabing nagtatago si Pastor Kibuloy. Kaya lang hindi nahuli ng NBI. Halimbawa po, tumakas. Alam na niya Kasi inimbestigahan sa Senado Alam niyo yun? Isa po sa mga dahilan kung paano nahuhuli yung mga di umano'y kriminal. Yung hindi nila alam na huhulihin sila. Pero yung ginawa ni Ontiveros, pinaalam sa buong Pilipinas o sa buong mundo na itong mga to nagrereklamo, ito yung kanilang gustong ikaso kay Kibuloy. Alam na lahat. Wala naman silbi, hindi naman korte yung Senado. So kung ako guilty, ako na, hindi na si Pastor Kibuloy. Halimbawa ako guilty, alam ko na puta, matindi tong ebidensya na to. Kilala ko yan. Yan nga, ginawan ko yan. Kunwari ako yun at guilty ako. Ano sa tingin niyo yung gagawin ko? Kung ako yun, baka nagtago na ako. Nakaalis na ako sa Pilipinas. Nakatulong ba si Ontiveros o hindi? Yun yung sinasabi natin, no? Ang purpose mo dapat, kung may humingi sa iyo ng tulong, magkaroon ng katarungan, mabigyan sila ng katarungan. Proper court. Matagal na namin sinasabi yan. Ngayon, nasa proper court na. Hindi na nila nakita si Kibuloy. alam niyo yung ibig ko sabihin? Nauna kasi na mag-grandstanding. Kulelat naman sa mga survey. Sa totoo lang, wala naman pong sinabi lang po yan na in aid of legislation. Anong in aid of legislation ng batas yung magagawa nila dyan? May dati ng batas sa rape, may dati ng batas sa pang-abuso sexual, may dati ng... Ano pang magagawa nilang batas dyan? Isang gagawa ng batas para lang particular kay Kibuloy lang? Posible naman. Kung ibig sabihin, kung may krimen sa tingin ng senador, may krimen na ginawa at wala pang crime, wala pang batas na
paparusa sa krimen na yun dahil hindi pa nag-exist yung crime. Yun, pwede yun, yung in aid of legislation. Lahat ng binibintang nyo kay Buloy, bintang ha, lahat ng binibintang nyo kay Buloy, may batas na ganyan. May batas na sa rape, may batas na sa human trafficking, may batas na sa sexual abuse, may batas na o ano pang batas yung lilikhain mo? Bakit ka ngayon na bakit nag-imbestiga ka pa? Kung nilihim mo yan, nagsampa ka ng lihim, hindi ka nag-ano, di walang kamalay-malay, merong na pala siyang kaso. Naalala niyo yung kay Jason sa? Walang nakakaalam, di ba? Hinuli na lang. Bakit nahuli si Jason sa? Ano ba kaso nun? O yun po yun eh. Ganun po dapat yung trabaho ni Ontiveros. Anyways, ganyan talaga eh. Miss Grandstanding, katambal niya si Tulfo. Ang pagkakaiba lang nila ni Tulfo, si Tulfo may Rafi Tulfo in action. Siya wala. Si Tulfo, mataas yung rating. Kasi, bakit? Relatively, bago pa si Tulfo sa Senado, hindi pa siya na-expose. Si Risa Ontiveros, ang tagal na sa Senado. No? Kabisado na ng mga tao yung galawan niya na yan. Na yan ay pag-grandstanding. Ngayon, natutuwa pa yung mga tao kay Senator Tulfo kasi wala pa naman siyang 2 taon na senador eh. Parang nakakatuwaan pa natin na ang sarap panoorin ni Tulfo, may kaaway na naman ah. 'Di ba? Masaya tayo. O parang si Excel, nakasibat, tama. Sino ba 'yun? yan ba yung ano? Yan ba yung sikat na YouTuber di umano isangkot sa mga illegal na business? O, di ba? Yun yung sinasabi natin eh. Minsan, mahirap yung nag-grandstanding. Senator Ontiveros.